Iran ay lumipat na sa terorismo. Naglalagay ng mina sa Strait of Hormuz, umaatake sa mga sibilyang barko, at tinatarget ang lahat. Alam na rin ng IRGC ang susunod na mangyayari dahil may ilan ng sundalo nilang tumatakas palabas ng bansa at iniiwan ang pwesto. Nawawala na sa rehimen ang tanging puwersang maasahan nila. Ganito ang itsura ng desperasyon. Kahapon, lumabas ang ulat na naglalagay ng mina ang Iran sa Strait of Hormuz. Ginagawang larangan ng digmaan ang mahalagang daanan ng langis sa mundo. Ngayon, mahalagang ituro ang ilang detalye. Ang kipot ay 21 milya lang ang lapad mula sa isang baybayin hanggang sa kabila. Pero nahahati ito sa dalawang linya na ginagamit ng mga barko para pumasok at lumabas ng gulpo. Ang mga linyang iyon ay 2 milya lang ang lapad bawat isa. Kaya kahit isang mina lang sa kipot, ay pwedeng huminto ang buong trapiko. At ang mga minang ito ay sobrang hirap tanggalin o alisin. Kaya hindi kailangan ng Iran ng marami para magdulot ng pinsalang gusto nila. Heto pa ang ibang detalye. Ngayon, ang isa pang talagang interesting na bahagi na nabanggit niya ay isang bagay na narinig na natin mula dekada na, ang paglalagay ng mina at kung paano nilagyan ng mina ng mga Iranian ang kipot ng Hormuz. At ito ay interesante dahil sa ganitong panahon ng taon, kapag mainit, nagkakaroon ng humidity layer na nagpapababa ng visibility. Kaya kapag bumaba ang visibility, nahihirapan ang radar na makita kung ano ang nasa malapit na paligid. Tama ba? Ito ang dahilan kung bakit talagang epektibo ang mga mabilis na swarming na bangka kapag mababa ang visibility. Kapag may kinalaman sa paglalagay ng mga mina at mababa ang visibility, hindi mo basta-basta makikita ang mga mina. Pinag-uusapan natin ngayon ang mga lumang mina noong World War II na may tinik na parang contact fuse. At ang nangyayari sa Gulf of Oman, malapit sa Straits of Hormuz, ay kapag maglagay ng mga mina ang mga Iranian, umiikot talaga ang agos ng tubig doon. Pwedeng pumunta ang mine hunter para maghanap ng mina sa isang lugar dahil eksakto ang agos ng tubig sa ilalim. Kaya't sinabi niya na isa itong estratehikong laro ng chess. At ang malaking problema sa mga mina ay, kung sabihin ng mga Iranian na may mina sila sa isang partikular na lugar nasa US o kung sino mga nagpapatrolya ang responsibilidad na patunayan na hindi totoo yon. Hindi lang ito tungkol sa mga barkong may mina ng Iranian. Malamang sila ang target. Nabagit din ni PXS na isa sa mga layunin ay ang Navy. Ang punto sa asymmetric warfare, kahit anong barko ng Iranian, pati pang-isda, pwedeng maglagay ng mina, kaya mahirap tukuyin ang mga banta. Agad tumugon si Pangulong Trump sa ulat. Kung may mga mina ang Iran sa Hormuz, nais naming agad itong alisin. Ang kahihinatnan sa militar ay nasa antas na hindi pa nakikita noon. Kung alisin nila ito, malaking hakbang ito sa tamang direksyon. Pagkatapos, kinumpirma ni Trump kinagabihan na winasak ng US ang 10 bangka at barko na naglalagay ng mga mina. Mabilis na tumaas ang bilang na iyon sa 16 pagsapit ng pagtatapos ng araw. Pero hindi naman nalutas ang problema ng pagsira sa bangka. Kaninang umaga, inatake ng Iran ang Thai cargo ship na sumusubok dumaan sa kipot. Sa kabutihang palad, kinumpirma ng mga otoridad na nailigtas ang 20 katao na sakay ng barko. Pero may 3 pa tayong hindi pa natatagpuan. Malaking pagkakamali ito ng Iran, pero tila pinaninindigan pa rin nila ito. May isa pa tayong ulat na isang container na may bandila ng hapon ng tinamaan. At pagkatapos ay isang barko na may bandila ng Marshall Islands ang tinamaan ng isang projectile. Ngayon, gaya ng sabi ko, based sa ebidensya, mukhang hindi ito mina, kundi water-based drone o naval UAV ng Iran. Pareho pa rin ang resulta. May takot na ngayon. Natatakot ang mga barko na duman sa kipot, kaya hindi na ito magamit. Yan talaga ang layunin ng Iran. Ngayong umaga, tumaas ng 5% ang presyo ng langis sa $85 kada bariles. Pero maaring magbago ito pag napanood nyo ang video. Dagdag, konteksto lang sa presyo ng langis dahil mahalaga ito mamaya. Bumaba ng halos 20% ang presyo mula nung Lunes. Pero mas mataas pa rin ng 15% kumpara na magsimula ang digmaan ng huling bahagi ng Pebrero. Iliwanagin ko lang. Ang militar ng Iran ay hindi pa rin katapat ng militar ng Estados Unidos at alam nila yon. Kaya naman dinadala nila ang laban na ito sa larangan ng ekonomiya, sa madaling salita, sa pandigdigang ekonomiya. Gumagawa sila ng terorismo para magdudot ng kaguluhan at pilitin ng mundo na sumunod sa mga hinihingi ng Iran bago tumaas ng husto ang presyo ng langis. Narito ang isang commander ng IRGC na lantaran ng layunin, gusto nila ng $200 bawat bariles. Ngayon,
Bago tayo pumunta sa clip na yan, mabilis ang paalala lang na sigurado yung i-like at mag-subscribe sa button sa ibaba. Malaking tulong ito sa amin, lalo na sa pag-cover ng mga teroristang gawain ng IRGC. Hindi pabor ang YouTube sa usapan ukol sa terorismo. Pero apektado na ang mundo sa ginagawa ng IRGC. Kaya naniniwala kaming mahalagang ibahagi ito. Kaya, ang suporta ninyo ang talagang nagbibigay daan para maabot namin ng mas maraming tao. Ngayon, simulan na natin ang clip. Marin naming inuulit na hindi namin papayagan na kahit 1 litro ng langis ay dumaan sa kipot ng Hormuz para sa Amerika, mga Zionista o kanilang mga kasosyo. Ang kipot ng Hormuz ay Hormuz. Anumang barko o kargamento ng langis na nakalaan para sa Amerika, sa rehimeng Zionista, o sa kanilang mga kaalyadong kaaway ay magiging lehitimong target para sa amin. Dapat ninyong maunawaan na hindi ninyo kayang pababain ng artipisyal ang presyo ng langis at enerhiya. Dahil sa lumalawak na digmaan sa rehiyon, maghanda kayo sa $200 bawat bariles. Ang presyo ng langis ay nakadepende sa seguridad sa rehiyon, at kayo ang sanhi ng kawalang seguridad. Ngayon, syempre, nasa $85 kada bariles tayo. Kaya malayo pa ang 200. At hindi ko alam kung may kakayahan ng Iran na itaas ito ng ganon kataas. Isinapubliko na nila ang layunin nilang gumawa ng teroristang gawain hanggang sumuko ang mundo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na mas kinatatakutan ng rehimeng yon kaysa sa mga pag-atake ng Amerika. At yun ay ang sarili nilang mga tao. Palaging kinokondena nila ang pag-atake ng militar. Pero sa parehong broadcast, binabalaan nila ang mga Iranian na huwag lumabas at magprotesta. Halos bawat oras sa Iranian TV, ito ang mensahe. Naghihintay kami. Pag humupa ang gulo, gaya ng sabi ni Mohsen Shavoshi, hahawakan namin kayo sa kwelyo, bawat isa sa inyo. Nangyayari na ito ngayon. Wala lang ang pagkumpiska ng ari-arian ninyo. Paiyakin namin ang mga nanay ninyo. Para sa mga may hangal na ideya na may gustong gawin, ang mensaheng ito ay para sa inyo, nasa loob man ng bansa o sa labas. Ikat ninyo ang clip na ito at ipadala sa kahit sino na gustong makarinig nito. Ngayon, hindi ko alam sa inyo, pero para sa akin, hindi ito mukhang isang rehimen na nananalo sa kahit anong aspeto. Takot pa rin ang mga leaders sa sarili nilang mamamayan, kahit pumatay na sila na mahigit 40,000 Iranians noong Enero. Malalim ang takot ng rehimen, kahit ano pang nangyayari. Iyan ang dahilan kung bakit laging dumalabas sa TV ang hepe ng pulisya ng Iran at nagbababala na handa na silang gumamit ng dahas. Kaya huwag kayong lumabas. Nakakabaliw marinig yan mula sa sariling pulis. Hindi ako nagbibiro. Pakinggan mo. Mula sa puntong ito, kung may lalabas pa sa kalsada dahil sa utos ng kalaban, hindi na namin sila ituturing na mga nagpoprotesta. Ituturing na namin silang mga kalaban. Gagawin din namin sa kanila ang ginagawa sa kalaban. Tratratuhin namin sila tulad ng mga kalaban. Handa na ang lahat ng tao namin, nakatutok ang daliri sa gatilyo, at handang ipagtanggol ang revolusyon para suportahan ang kanilang bayan. Iaalay namin ang aming mga buhay para sa aming bayan, para sa aming mga tao, at para sa pananampalatayang nagpalago sa bayang ito at sa mga tao nito. Sa sektor na ito, ang ating mga puwersa ay nakapuwesto sa mga kalsada araw at gabi. Ngayon, malas para sa rehimen dahil hindi lang tao ang problema nila. Dapat din silang mag-alala sa puwersa ng rehimen. Hindi dahil mag-aalsa, kundi dahil tumatakas ang mga ito. Sa ika-11 araw ng operasyon, may mga bagong palatandaan ng pagtalikod mula sa IRGC ng Iran. Nangyayari ang pangyayaring ito sa mga mabababang ranggo, karamihan sa punong himpilan sa labas ng Tehran. Sinong tumatakas mula sa lumulubog na barko? Iyong may pera ay iniulat na umaalis ng bansa sa lupa habang lumalaganap ang takot sa rehimen sa posibleng tagumpay ng gobyerno at paghihigpit sa mga aktivista. Sa palagay ko, baka may iba pa silang dahilan sa pagtakas. Nahihirapan ang rehimen ng Iran na bayaran ng lahat ng kanilang mga puwersa. Tulad ng hinala ninyo, hindi lang langis ng Arabia ang hindi makadaan sa Strait of Hormuz. Pati langis ng Iran ay naipit din. Malaking problema ito para sa bansang kung saan umaasa ang rehimen sa kita ng langis para makabayad sa lahat. Gaya ng makikita sa mga chart o mapa sa screen, halos wala ng langis na na-export na yon mula sa mga isla at oil complex ng Iran, na dati ay malaki ang export para sa IRGC. Ibig sabihin, wala ng pera na pumapasok sa IRGC. At para lalong lumala ang sitwasyon,
Mukhang kagabi lang ay nagkaroon ng missile strike na tumama sa Digital Security Center ng Shepa Bank sa Tehran. Ito talaga ang mga bangko ng IRGC. Natalakay na natin ito dati at ginagamit ito ng mga puwersa ng IRGC pambayad sa lahat. At kapag walang sahod, mas nagiging karaniwan ang pagtalikod. At syempre, mas nagiging karaniwan din ang pag-desert, gaya na nakikita natin na nangyayari ngayon mismo. Habang nangyayari ito, patuloy at lalong tumitindi ang pag-atake ng Amerika sa Iranian missile launcher. Panuorin ang video sa inyong screen. Kakabigay lang ng Central Command nito sa publiko. Isa ito sa pag-atake ng Amerika sa loaded na ballistic missile launcher na halos hindi pa nakalalabas ng silungan. At pagkatapos ng pag-atake, makikita mo talaga ang matinding pagsabog ng mga missile sa loob ng silungan. Ganito mismo ang mangyayari sa Iranian Air Force. Sa nakaraang video, napag-usapan nating karamihan sa jet nila hindi nakaalis ng runway dahil tinamaan agad. Ngayon, ganun din ang nangyayari sa mga missile nila. Nung nagsimula ang digmaan, tinatarget ng US at Israel ang mga launcher matapos magpakawala ng ballistic missiles. Ngayon, tinatamaan na nila bago pa ito makapagpakawala. Talagang walang kapantay ang kakayahan nila sa surveillance. Kaya naman hindi man lang nakalabas sa bunker ang launcher na ito kung saan ito nagtatago. Ngayon, narito si Admiral Brad Cooper, Commander ng Central Command, na may bagong update ilang oras lang ang nakalipas. Pakinggan natin. Ako si Admiral Brad Cooper dito sa United States Central Command kung saan pinamumunuan ko ang mga puwersa nagsasagawa ng Operation Epic Fury. Gusto kong ipabatid na patuloy namin inaalala sa dasal at isip ang mga pamilya ng mga nasawing bayani at mga nasugatan nating kasama. Gusto ko rin pasalamatan ang pamilya ng 50,000 Amerikanong sundalong nakadeploy sa loob at paligid ng gitnang silangan. Nagpapasalamat ako sa inyong walang pag-iimbot na sakripisyo at alam kong ang mga Amerikano sa buong bansa ay iniingatan kayo sa kanilang mga puso. Hayaan ninyong simulan ko sa pagbibigay ng aking pangkalahatang pagsusuri sa Operation Epic Fury. Sa madaling salita, patuloy na naghahatid ang mga puwersa ng US ng matinding lakas militar laban sa rehime ng Iran. Nasabi ko na ito pero dapat ulitin. Lumalakas ang lakas militar ng US habang humihina naman ang lakas militar ng Iran. Nananatili tayong nakatutok sa malinaw na layunin ng militar. Alisin ang kakayahan ng Iran na magpakita ng lakas laban sa Amerikano at mga kapitbahay nito. Araw-araw matindi naming inaatake ang mga ballistic missile at drone ng Iran. Nakatama na kami ng mahigit 5,000 at 500 target sa Iran, kabilang ang 60 barko gamit ang iba't ibang precision weapon systems. Kahapon, halos bawat oras may sunod-sunod na pag-atake mula sa iba't ibang lokasyon at direksyon sa Iran. Tinumba rin namin ang huli sa 4 na Soleimani-class na barkong pandigma. Wala na sa laban ang buong klase ng mga barko ng Iran. Mailalarawan ko ang aming mga pag-atake bilang hindi inaasahan, mabilis magbago at mapagpasiyang kumilos. Simula noong unang 24 na oras ng kampanya, bumaba ng malaki ang ballistic missile at drone attacks ng Iran. Mahalagang tandaan na patuloy na sinasadyang tinatarget ng mga puwersa ng Iran ang mga inosenteng sibilyan sa gulpo at nagtatago sa likod ng kanilang mamamayan habang umaatake mula sa mataong lungsod sa Iran. Ang mga puwersang nagsasagawa ng Operation Epic Fury ay hindi lang nagtatanggol laban sa banta ng Iran. Sistematiko naming pinabubuwag ang mga ito sa pamamagitan ng pagtama sa mga misil at drone ng Iran habang tinatarget din namin ang kanilang base ng industriyang pangdepensa. Kagabi lang, tinarget ng ating bomber force ang isang malaking pasilidad ng paggawa ng ballistic missile bilang halimbawa. Hindi lang ito tungkol sa nagpapaputok sa ating ngayon, kundi pati sa pag-alis ng banta sa hinaharap. Ngayon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang ilan sa mga resulta ng matinding pagsisikap ng pinagsamang puwersa ng Amerika. Makikita rito ang Iranian Gemron-class warship, malaking patrol ship, drone smuggling vessel, at 4 pang surface combatants na nakadock sa Chabahar Port, Gulf of Oman, isang araw bago ang Operation Epic Fury. Narito ang parehong pantalan 4 na araw matapos, neutralisado na ang lahat ng barko. Tinaman at tumagilid ang Bayandar-class surface ship. Narito ang isa pang halimbawa, 2 Iranian surface combatants ang nakadock sa Iranian naval base malapit sa Strait of Hormuz, ilang oras matapos magsimula ang kampanya. Ganito na sila pagkatapos ng 3 araw, tinupok ng apoy matapos namin tamaan ng precision weapon. Matagal nang binabantaan ng Iran ang mga barkong komersyal at puwersa ng US sa internasyonal na karagatan. Misyon nating pigilan ang kanilang pagpapakita ng lakas at panggugulo sa mga barko sa Strait of Hormuz.
Mula sa himpapawid, nakamit natin ang konsentrasyon ng lakas gamit ang sunod-sunod na alon ng fighter jet na patuloy na nagbibigay presyon sa kalaban araw-araw. Hindi lang gawa ng isa ang ating dominasyon, kundi patunay ng lakas ng ating alyansa. Patuloy tayong nakikipag-ugnayan ng malapit at epektibo sa Israel sa napakalaking operasyong ito. At nakikipag-ugnayan at nagsisilbi rin tayo kasama ng lahat ng ating mga katuwang sa gitnang silangan. Tinatanggal natin ang kakayahan ng Iran na pagbantaan ang mga Amerikano at kaalyado natin gamit ang bagsik, eksaktong aksyon at mabilis na inobasyon. Ihahain ko ang ilang hindi classified na halimbawa kung paano tayo nakakapagdulot ng mapaminsalang epekto sa bagong paraan. Una, gumagamit ng makabagong AI na kagamitan ng ating mga mandirigma. Ang mga sistemang ito ay nagsasala ng maraming datos sa ilang segundo, kaya mas mabilis at matalino makapagdesisyon ang ating mga leader kaysa kalaban. Tao pa rin ang magdedesisyon kung anong babarilin at hindi, at kung kailan. Pero ang makabagong AI ay nagpapabilis ng mga prosesong dati ay inaabot ng oras o araw. Ngayon ay ilang segundo na lang. Labis akong humahanga sa lahat ng sangay ng militar ng US at sa kanilang mahusay na trabaho. Tuloy ang strike operations ng ating puwersya. Sa tingin ko, malinaw na kontrolado natin ang himpapawid sa maraming bahagi ng Iran. Tayo ang may pinaka-integrated na air defense umbrella sa gitnang silangan at mahusay ang mga defensive operations ng Army, Navy, Air Force, Marine Corps at Space Force. Tungkol sa Space Force. Ang kalamangan natin sa kalawakan ang naging susi sa laban na ito. Hindi nakikita ng mundo, ang Space Force ay gumagawa ng dalawang bagay. Una, pinapapina nila ang kakayahan ng Iran. At pangalawa, tinutulungan nilang protektahan ang mga puwersa ng Amerika at hanggang doon na lang muna ang masasabi ko. Sa kabila ng kahangahangang progreso na ito, tandaan ninyo, nananatili kaming lubos na mapagmatyag. Sobrang proud ako sa Operation Epic Fury Team at alam kong ganun din ang mga Amerikano. Sa ating mga mandirigma, ipapatuloy ang mahusay na trabaho at naway palpalayan kayo ng Diyos. Salamat.